Narito pong muli si Nurse Dodong at nagsasabing magandang araw po sa inyong lahat. Nakatanggap po tayo ng ating tatalakayin. Ito po ay galing po sa aking kasamahan sa hospital ukol po sa dengue. Ano po ba ang dengue, sabi nila? Ano ang lunas at paano maiiwasan ito? Ang dengue po ay isang viral na sakit na dala ng kagat ng infected na lamok. Tawagin nating Aedes aegypti at minsan Aedes albopictus. Karaniwan itong nangyayari sa mga tropical at subtropical na bansa gaya ng ating bansang Pilipinas, lalo na po tuwing pag-ulan. Ito ay sanhi ng dengue virus na may 4 na uri, DAN1 hanggang DAN4, kaya posible ka magkaroon ng dengue ng hinggit sa isang beses sa iyong buhay. Ano ba ang mga sintomas ng dengue? Maaaring magpakita ng mga sintomas ito mula 4 hanggang 10 araw matapos po kayong makagat ng lamok. Mataas na lagnat na umaabot sa 40 degrees centigrade. Pananakit ng ulo. Pananakit ng likod ng mata. Pananakit ng kalamnan at kasukasuan. Rashes, pamumula ng balat. Pagkahilo o pagsusuka. Pagdurugo ng ilong o gilagid sa mga malalang kaso. Pagkakaroon ng pasa ng walang dahilan kapag ito ay lumala. Maaaring mauwi sa dengue hemorrhagic fever natin kung tawagin o severe dengue na delikado at maaaring magdulot ng kamatayan kung hindi po ito agad nagagamot. Ano naman po ang lunas sa dengue? Alam niyo po walang particular na gamot na pumapatay sa dengue virus. Ang paggamot ay suportado lamang, asymptomatic. Ibig sabihin, nakatuon sa pag-alis ng mga sintomas at pagpapanatili ng matatag ang kalagayan ng isang pasyente. Ano po ba ang mga karaniwang lunas nito? Pag-inom po ng maraming tubig para maiwasan po natin ang dehydration. Paracetamol po para sa lagnat at pananakit. Iwasan ang aspirin o ibuprofen po dahil maaari po ito magpalala ng pagdurugo. Pahinga, kailangan natin mag-rest. At pagbabantay sa platelet count sa ospital kung malala na ang kaso. Sa malalang kaso po, maaaring kailanganin po ng pagpasok natin sa ospital, pagpapakabit ng IV fluids, ng dextrose, blood transfusion kung ang platelet count natin ay sobra po na pong mababa. Paano naman po natin maiiwasan ang dengue? Una, iwasan ang kagat ng lamok. Gumamit po tayo ng mosquito repellent lalo na tuwing umaga at hapon. Magsuot rin po tayo ng mga mahahabang damit. Maglagay ng kulambo habang natutulog. Gumamit ng mosquito screens sa bintana at sa mga pintuan. Linisin po natin ang ating kapaligiran. Tanggalin ang mga lugar na maaaring pamugaran ng lamok gaya po ng mga nakatambak na gulong, nakatambak na lata, paso, bote o anumang may tubig imbak. Alisin din po natin ang bara sa kanal. Pagpatupad po tayo ng 4S kontra dengue. Search and destroy. Hanapin at sirain ang pinamumugaran ng lamok. Self-protection. Protektahan po natin ang sarili sa kagat ng lamok. Seek early consultation. Kumonsulta agad kapag may sintomas ng dengue. Support fogging, spraying kapag may outbreak. Bakuna laban sa dengue. Meron po tayong tinatawag na Dengvaxia vaccine pero limitado po ang gamit nito at dapat lang pong ibigay sa mga taong nagkakaroon ng dengue dati. Hindi kasi ito inirekomenda sa lahat. Kaya mahalaga pong kumonsulta muna po tayo sa ating mga doktor bago po tayo magpabakuna. Paalaala po, kung may sintomas ka po ng dengue, huwag po tayo mag-self-medicate. Magpatingin po agad tayo sa health center o doktor para po sa tamang pagsusuri at gamutan. Kailan po ba napapanahon ang dengue? Kasi po ang dengue season sa Pilipinas ay karaniwang panahon ng tag-ulan mula Hunyo hanggang Nobyembre o Oktubre na ngayon. Kaya dapat mag-ingat po tayo. Bakit daw po ito? Dahil po ito sa mga baha at stagnant water. Pinamumugaran po ng lamok. Mas maraming lalagyan ng tubig
tulad ng timba, drum, gulong, gaya na sinabi ko kanina, lata, paso at iba pa. Mas mahuligmit ding na panahon na pabor sa pagdami ng lamok. Pinakatmataas ang mga kaso ng dengue tuwing mga buwan ng Hulyo hanggang Oktubre. Kaya kailangang mas magdoble ingat po kayo sa mga panahon ito. Saan po ba madalas magkaroon ng dengue? Una po yun ay sa urban o mataong lugar. Dahil maraming tao, mas madaling kumalat ang virus kapag may kagat na lamok. Halimbawa po yan ay sa Maynila, sa Quezon City, sa lahat ng city at iba pang highly urbanized areas. Lugar na maraming naiipong tubig, mga lugar na mabababa ang drainage o madaling bahain, may mga bakanting lote o tambakan ng basura, hindi regular ang pagkolekta ng mga basura. Tip ko po sa inyo, kung nakatira ka sa lugar na may naitalang kaso ng dengue, maglinis po tayo sa paligid. Gumamit po tayo ng kulambo at magsuot ng protection laban sa lamok, lalo na sa umaga at hapon. Yan ang oras na aktibo ang lamok na may dengue. Mas maganda po kung tayo ay may kaalaman. Kung may gusto po kayong pag-usapan, comment lang po sa baba at i-share po. Muli po, ito po si Nurse Dodong at nagsasabing magandang araw po.